Tay, saan ka pupunta? Gabi na. Sa sementeryo, anak, dun sa San Antonio, magro-ronda. Ay, malayo pa naman po ang undas eh. Ano naman pong kailangan yung rondahan doon? Gabi na dapat nagpapahinga na po kayo. Anak naman, parang hindi ka na nasanay sa tatay mo. Masipag na pulis to. Hindi ba? Anong sabi ko sa'yo? Walang pinipiling oras ang trabaho ng mga pulis. Kahit gabi, kapag kailangang magronda, gagawin namin. Sa bagay nga, Tay. Basta't mag-iingat po kayo, ha? Parang uulan pa naman ngayon. O ikaw din, matulog ka ng maaga, ha? Huwag ka nang magpuyat sa mga pinapanood mong teleserye. Sige po, Itay. Teka, ano yun? Parang may sumusunod kay tatay. Diyos ko, anong klaseng nilalang yun? Parang zombie. Ha? Totoo ba to? O namamalikmata lang ako? Teka. Tay, may sumusunod sa'yo! Tay! Ngayong Halloween special ng Aswang Radio. Aswang Radio. Halloween special. May special na DJ tayong makakasama. Halong kaba at excitement ang nararamdaman ko. May bangkay na naman daw na natagpuan. Naku, nakakatakot! DJ Nicole Yala. Hello, DJ Nicole Yala. Nagpapaalalang hindi lahat ng halimaw nakatira sa dilim. Minsan, nasa sarili nating puso. Abangan sa Aswang Radio. Halloween special. Kahit anong tawag po, hindi lumingon si tatay. Bigla na lang naglaho ang nilalang sa dilim at dito na nagsimula ang mga trahedya at mga nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko. Magandang araw po sa inyo, Miss Ligaya, at sa lahat ng mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Trixie. Dating pulis na ngayon ay nag-ooperate ng sarili kong business. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari nung unang taon pa lang ako ng aking kursong criminology. Ang tatay ko ay isang napakasipag na pulis, kaya naman naisipan kong sumunod sa kanyang yapak. Siya yung tipo ng tao na walang pinipiling oras para sa serbisyo. Basta may humihingi ng tulong o may mga sitwasyon na kailangan na agarang responde, naroon siya. Kahit may sakit siya, pinipili niya pa ring magtrabaho. Sandali lang mga kaaswang confessions, bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lang itanong saang channel po kayo nakikinig ngayon? Dahil alam niyo ba, marami na ngayong channel na nagnakaw ng ating mga kwento. Kaya siguraduhin niyo na dito lang kayo nakikinig sa official channel ng Aswang Confessions. Maraming salamat po. Simula nang pumunta si tatay sa isang liblib na sementeryo sa San Antonio, hindi na siya bumalik. Ang sabi ng mga kasamahan niyang pulis, may hinahuli daw si tatay na sindikato at baka yun daw ang dahilan kung bakit hindi na siya nakabalik pa. Pero iba ang hinala ko. May nilalang na nakasunod kay tatay at sigurado akong may kinalaman yun sa kanyang pagkawala. At ito po ang ipagtatapat ko sa inyo. Nag-espiya ako para alamin ang buong katotohanan at dahil sa ginawa kong ito, muntik na akong malagay sa panganib, pati na ang aking buong pamilya. Binago ko ang mga pangalan at lugar sa aking kwento para makaiwas sa anumang kontrobersiya. Anumang pagkakapareho ay hindi sinasadya. Sisimulan ko ang aking kwento 2 linggo matapos mawala ni tatay. Wala pa ring balita ang mga pulis. Patuloy pa rin sila sa pag-iimbestiga, pero walang nangyayari. Hindi na maipinta ang mukha ni inay. Halos hindi na siya nakakatulog at mugto na ang kanyang mga mata dahil sa walang tigil na pag-iyak. At sa pagkakataong iyon, ako na mismo ang nakaisip ng paraan para alamin kung ano ang nangyayari. Maalis na po ako. Anak,
Sigurado ka ba sa gagawin mo? Opo, ma. Sigurado po. Wala rin namang nangyayari kung aasa lang tayo sa mga pulis eh. Anak, hindi biro ang paghahanap sa mga sindikato kaya natatagalan sila. Nay, hindi nga po sindikatong may gawa nun kay tatay. Nang araw na umalis siya, nakita ko siyang sinusundan ng isang nilalang. Anak, wala ka bang tiwala sa mga kapwa-pulis ng tatay mo? Saka paano susundan ng tatay mo ng kakaibang nilalang? Dak, alam mo yung mga ganyan, gawa-gawa lang yan ang isip ng tao. Huwag mo yan idami sa kaso ng tatay mo. Basta hindi magandang hinala ko, Nay. At sigurado po ako na pag pumunta ako ng sementeryo dun sa San Antonio, dun ko mahahanap ang sagot. Paano mo naman mahahanap ang sagot doon? Ang layo nun sa atin, anak. Huwag mo sabihin na araw-araw mo pupuntahan yun. Nagpunta po ang kaibigan ko may kaanak din kahapon. May nagpapaupa daw ng tindahan malapit sa sementeryo. Uupahan mo. Opo. Para may dahilan ako para manatili doon. Kailangan ko yung gawin para hindi maghinala ang mga tao sa paligid ko, Nay. Alam kong pwedeng masira ang plano ko kung may makakaalam ng ginagawa ko. Pero anak, napakadelikado ng ginagawa mo. Inilalagay mo ang buhay mo sa panganib. Hindi ko kakayanin kung pati sa'yo ay may mangyari. Nay, wag po kayong mag-alala. Tinuruan po ako ni tatay na maging matapang at kung ano man pong meron doon ay kakayanin ko. Magtiwala ka lang sa akin, Nay. Anak, babalik ka ng ligtas ka. Opo, pangako po yan. Palagi po ako mag-a-update sa'yo sa text at tawag, Nay. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha ni inay, pero nababagala na ako sa proseso. Sa bawat araw na walang balita tungkol kay tatay, lalong gumuguho ang kanyang mundo. Para na siyang walang buhay na hindi halos umaalis sa kwarto. Nag-iiyak at hindi makakain ng maayos. Pagdating ko sa terminal ng sasakyan papunta sa San Antonio, nagbuntong hininga ako bago sumakay sa bus. Pero nagulat na lang ako nang biglang may humawak sa aking braso. Teka, Bayo! Yolo, anong ginagawa mo rito? Tumawag ang nanay mo sa akin. Paalis ka raw. Nakiusap siya sa akin na sundan ka at samahan sa kung saan ka man pumunta. Sinay talaga, oo. Sabing kaya ko naman eh. Nadamay ka pa tuloy. Sinong di mag-aalala sa pupuntahan mo? Masyadong liblib yung San Antonio. Kahit di ako sinabihan ng nanay mo at nalaman na dyan ka pupunta, sasamahan pa rin kita. Paano kasi ang bagal ng mga pulis? Partida ha. Kapwa pulis pa si tatay pero di nila inuuna. Kung ikaw bang nag-iimbestiga, sa tingin mo, mahahanap mo ang sagot. Oo. May iba kasi akong hinala sa pagkawala ni tatay. At saka isa pa, nag-aaral din ako sa pagkapulis. Kaya ko rin yung ginagawa nila. Wala ka bang pasok? 3 weeks ang sim break namin. Tsaka, malapit naman ang undas eh. Kung sa bagay, pumayag ka na samahan kita. Ipipilit mo talaga. Oo nga. Request ito ng nanay mo, tsaka gusto ko rin. Siguraduhin mo lang ha, na hindi ka makakasagabal sa pag-iimbestiga ko ha. Oo naman, tutulungan pa kita. Ay, nako, kung yan ang gusto ni nanay eh. Okay, tara na. Yun! Mahigit 4 na oras din ang biyahe namin papunta sa San Antonio at tama nga sila. Napakaliblib ng lugar na iyon. Ito yung tipo ng baryo na halos hindi naaabot ng sibilisasyon. May kalsada pero napakabakbak at napakakitid. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at magkakalayo sa isa't isa. Bumaba kami sa isang village. Malapit iyon sa sementeryo. At ang mga nakatira doon ay pinagtitinginan kami na parang ngayon lang sila nakakita ng tao. May kakaibang atmosfera sa paligid na hindi ko maipaliwanag. Parang may hindi magandang nagaganap sa lugar na ito. Ganitong klaseng lugar tapos mag-iispiya ka mag-isa? Huwag kang maingay. Hindi nila pwedeng malaman na mag-iispiya ako. Baka kung anong isipin nila sa akin
at di pa matuloy ang gusto kong gawin. Eh di sorry. Saan ba yung tindahan na uupahan mo? Yun yata katabi ng pagawa ng lapida. Nakalagay kasi, tindahan for rent. Eh di tara, magtanong tayo. Ale, magandang tanghali po. Oh, magandang tanghali din, Iha. Papagawa ka ng lapida? Naku, hindi po. Nabalitaan ko po kasi na nagpaparenta daw po kayo ng tindahan. Interesado ka? Magkano ho bang isang buwan? 500 lang naman, Iha. Share naman tayo sa kinikita niyan. Kailangan ko rin kasi ng tendera. Dahil ngayong mag-uundas, mas lalong dadami ang magpapagawa ng lapida. Saka kami lang dito ang nagtitinda ng mga bulaklak at kandila. Hindi ko nakakayanin ang maraming gawain. Upahan na po namin. Magda-down na po ako ng isang buwan. Yon, salamat, Iha. Pero taga saan ba kayo? Taga-Ibayo pa po Ay, napakalayo. Mag-stayin po sana kami dito. Walang problema. Yang tindahan ko, may higaan yan sa loob. Ngayon na ba kayo magsisimula? Opo, ngayon na po. Dala na po namin ang mga gamit namin Napakabilis nyo namang magdesisyon. Hali kayo, pumasok tayo sa tindahan at nang makita ninyo ang loob. Sige po. Nagpatiuna sa paglalakad ang ginang at sumunod naman kami. Pumasok kami sa loob ng tindahan. Masasabi kong malaki at maaliwalas sa loob. Punong-puno ng iba't ibang paninda ng pangkaraniwang kailangan ng mga tao sa pang-araw-araw. Gaya ng mga dilata, mga sangkap sa pagluluto, mga sabon at iba pa. Halagang 5,000 ang puhunan ko rito kaya talagang puno yan. Kami lang din ang may tindahan dito sa village namin malapit sa sementeryo. Marami ang bumibili dito. Wow! Ang dami nga pong paninda. Kompleto na. Oo, hindi sayang ang upa ninyo. Sige po. Eto na po yung bayad. Salamat, Iha. Siya nga pala, malapit lang din dito ang bahay namin ng anak ko. Doon lang sa likod. Lalakad ka lang kaunti. Kapag may kailangan kayo, puntahan niyo lang ako ha. Aling Iska na lang ang itawag ninyo sa akin. Sige po, Aling Iska. Trixie nga po pala. At saka, ito pong kasama ko si Jolo. Mag-asawa kayo? Pwede na rin, Aling Iska. Baliw. Anong pwede ka dyan? Aling Iska, wala po kaming relasyon yan. Magkaibigan lang po. Sige. Mauna na ako ha. Malinis na naman yan. Wala na kayong gagawin dyan kundi iayos yung mga gamit ninyo sa aparador. Sige po, maraming salamat po. Pagkaalis ni Aling Iska, inumpisahan na namin ni Jolo ang mag-ayos ng mga dala naming gamit. Nakatulog si Jolo pagkatapos noon at ako naman, tiyanay ko isa-isa ang mga paninda sa tindahan. Habang ginagawa ko ito, ay napapitlag ako na biglang bumagsak ang isang bote na nakalagay sa divider. Ay, anak no. Wala namang kumagalong nito May mga daga pa rito. Ay, kabayo! Ano pang meron? Bakit nagbabagsakan ng mga gamit? Trixie! Tay? Alam kong boses yun ni tatay. Tandang-tanda ko kung paano niya bigkasin ang pangalan ko. Naglingalinga ako. Hinanap ang pinanggagalingan ng boses. Sa di ko malamang dahilan, naramdaman ko ang malamig na hangin na yumayakap sa aking balat. Naninindig na rin ang aking balahibo. Hindi na ako mapakali, lalo na nang may tumawag muli. Trixie, anak ko. Tay! Tay, nasan po kayo? Trixie! Anak ko! Magpakita po kayo sa akin. Nasan po kayo? Halos mabaliw na ako sa paghahanap ng pinanggagalingan ng boses. Panayangling ako kung saan-saan at wala ring tigil sa pagkabog ang aking dibdib. Ilang sandali pa ay may humawak sa aking braso.
At paglingon ko ay nakita ko si Jolo na halatang kakabangon lang sa higaan. Ay, kabayo! Ano bang nangyayari sa'yo? Para kang batang iniwan ng nanay niya sa palengke. Si tatay. Narinig ko ang boses niya. Tinatawag niya ako pero hindi ko naman siya makita, Jolo eh. Baka wala na si tatay. Baka patay na siya. At yung narinig ko ay multo na lamang niya. Trixie, naririnig mo lang ang boses niya dahil miss mo na siya. Hindi eh. Sigurado ako. Si tatay yung narinig ko. Nadadala lang ng hangin ang boses niya kaya di ko siya mahanap. Jolo, anong gagawin ko kung sakaling patay na si tatay? Si nanay, paano ko sasabihin sa kanya yun? Trixie, kalma. Huminga ka muna ng malalim. Makinig ka sa akin. Huwag muna nating pangunahan ang mga bagay-bagay, ha? Hindi pa naman tayo sigurado kung talagang wala ng tatay mo. At kaya ka nga pumunta rito para malaman mo ang buong katotohanan, okay? Paano kung wala na si tatay, Jolo? Trixie, hindi natin yan pwedeng sabihin hanggat wala pang ebidensya. Hindi pa natin siya nakikita, kaya mayroon pa tayong pag-asa. Ikalma mo ang sarili mo. Ang narinig mo ay gawa-gawa lang ng isip mo dahil sa pagkamis mo kay Mang Kepweng. Siguro nga. Huwag ka mag-alala. Habang nandito tayo, ay wala tayong sasayanging panahon sa paghahanap ng katotohanan. Napanatag ako sa sinabing yon ni Jolo, pero hinahanap-hanap ko pa rin ang naririnig kong boses. Tama siya. Miss na miss ko na si tatay kaya di ko na makontrol ang aking emosyon. Kinagabihan habang nag-iisip kami kung anong kakainin sa hapunan, biglang dumating si Aling Iska kasamang isang babae na mukhang kaedaran ko lang. Oh, Aling Iska. Siya po ba yung anak mo? Oo, siya nga si Mara. Ang kais-isa kong anak. Hi, magsyota kayo, no? Hindi kami magsyota, magkaibigan lang. Tingnan mo, pati anak ko na pagkakamalan kayong dalawa. Oo nga po eh. Uy, bakit ka ba ganyan ng ganyan? Wala lang. Ay naku. Aayain namin sana kayo maghapunan sa bahay. Trixie, Jolo. Masarap ang mga ulam namin. Ako ang nagluto. Anong ikaw ang nagluto? Tagahalo ka lang naman Si mama talaga. Parang ako na rin ang nagluto, no? Tumigil ka. Parang nakakahiya naman po eh. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Madami naman yon. Saka wala pa kayong lutuan dito. Anong kakainin ninyo? Tara na, Trixie. Magkasama naman tayo sa kanila. Sige na nga. Sige po, Aling Iska. Ayun naman pala eh. Ay hala, tara na sa bahay at lalamig ang mga pagkain. Sumunod kami ni Jolo kina Aling Iska papunta sa kanilang bahay. Pagdating doon ay nakahanda na sa mesa ang mga kanin at ulam. Sa halip na mag-focus ako sa kanilang pagkain, mas nag-focus ako sa kakaibang disenyo ng bahay ni na Aling Iska. Kung ilalarawan ko ito ay para itong makalumang bahay na puno ng antigong gamit. Hindi maganda ang nararamdaman ko sa loob, parang masyadong madilim at napaka-mapanglaw. Nakita ko rin ang mga itim na kandila sa aparador at mayroon itong mga kakaibang medalyon. Trixie, maupo ka na. Ano bang tinitingnan mo dyan? Wala. Eto na, mauupo na. Ipagsando ko na kayong dalawa at nahihiya pa yata kayo. Naku, hindi na po. Kami na po, okay lang po. Maraming salamat po. Siguro na-imagine nyo yung mga palabas na napapanood nyo sa movie, no? Yung mga dayo na nakikikain sa bahay ng ibang tao, tapos pakakainin sila ng lamang loob ng tao. Ganun ang naiisip nyo, no? Hindi naman. Ay Mara, tigil-tigilan mo nga yan. Tinatakot mo pa ang bisita natin. Ay sige na, kumain na kayo.
Masarap yung dinugo ang baboy. Mayroon din ditong kilawin at saka dinakdakan. Specialty namin yan dito sa bahay. Sige po. Kapwa kami nagkatinginan ni Jolo. Parang nag-uusap kami sa isip kung kakain ba kami o hindi. Pero sinubukan muna naming obserbahan ang pagkain. Halata naman na karne ng baboy ang ginamit at mukhang maayos din ang pagkakaluto. Kaya tinikman naman namin ito ng sabay at pagkasubo, nagulat ako sa aking nalasahan. Hindi ko kasi yon inaasahan. Oh, nanlalaki ang mata mo, Trixie ah. Ang sarap nga. Tama kayo, Aling Iska. Mukhang specialty nyo talaga ito eh. Tamang-tamang lasa. Sakto ang lambot ng karne. Swak ang alat tsaka tamang-tama lang po ang asim. Oo nga, lingis ka. Masarap nga. Bihira lang ako makakain ng masarap na ganito. Yung iba kasi malansang pagkakaluto. Ay mabuti naman at nagustuhan ninyo. Kain lang kayo ng kain ha. Marami pa doon kapag kulang itong nasa mesa. Sige po. Na-enjoy namin ni Jolo ang mga pagkain, pero hindi pa rin talaga maganda ang pakiramdam ko sa paligid. Pakiramdam ko may mabigat na enerhiya sa loob. Marunong kasi ako makaramdam ng mga ganoong bagay. Naman ako sa aking lola. Pakiramdam ko rin ay may mga matang nakatingin sa amin at nakasilip sa maliit na siwang ng bahay. Pagkatapos namin kumain ay nagpasalamat din kami sa mag-ina at agad na umuwi. Dala ko pa rin ang mabigat na pakiramdam kahit wala na kami sa bahay nila. Trixie, kanina ka patahimik dyan. Ayaw mo ba akong katabi o baka naman... Huwag kang ano dyan. Pinatabilin kita rito kaysa naman sa sahig kamay kano. Bakit ba kasi ang tahimik mo? May problema ka ba? Jolo, may nararamdaman akong mabigat na energy kina Aling Iska. Hindi ko maipaliwanag. Wala naman akong nararamdaman kakaiba sa kanila. Mukhang mababait naman silang tao. At hindi natin pwedeng basta-basta gawing suspect sa pagkawala ng tatay mo. Oo nga, naiintindihan ko. Pero hindi ko talaga alam kung bakit ganito eh. Sabi kasi ni Lola, kapag mabigat daw ang nararamdaman mong energy sa paligid, dalawa lang ang ibig sabihin nun. Una, may itim na elemento. At pangalawa, may madilim na itinatago. Teka nga. Uy, Cholo! Naku naman, ang bilis namang makatulog ng lalaking to. Hindi pa nga ako tapos magsalita eh. Naku. Kung si Jolo ay mabilis na nakatulog, ako naman ay hindi pa rin dinadatnan ng antok. Nagawa ko na ang lahat ng posisyon. Nakadapa, nakatikilid at nakaharap pero wala pa rin. Ilang sandali lang, may narinig akong mga mabibigat na yapak at kasabay nito ay ang masangsang na amoy. Ilang saglit lang din at sinundan na ito ng malalim at malakas na pag-ungol. Ano yun? Teka. Uy, Diyos ko! Jolo! Uy, gumising ka. Jolo! Jolo, ano ka pa? Ano ba naman tong lalaking to? Jolo, gising! Ano yun, Trixie? Bakit mo akong ginigising? Pakinggan mo. Ano yun? May Ano yun? Ano bang nangyayari? sa bubong, Jolo! Ano meron sa bubong? Sa bubong! Ha? Ah! Lumusot sa bubong ang kakaibang kamay ng nilalang. Napakaitim nito at parang inaagnas na braso. Meron din itong mahabang kuko na may mga putik. Tuluyan na nitong winasak ang bubong at pilit na nilulusot ang kanyang katawan. Diyos ko! Ano ba ito? Totoo ba itong nakikita ko? Pinubutas niya ng bubong, Jolo! Anong gagawin natin? Paano natin lalabanan yan? Diyan ka lang.
Kukunin ko lang yung baril ni tatay na nadala ko. Bilisan mo! Halos lumipad ako sa pagmamadali habang hinahanap ang baril ni tatay. Nangangatal ang buo kong kamay. Tinuruan akong mamaril pero hindi sa ganoong klaseng nilalang. Tuluyan ang kumalabog ng napakalakas at paglingon ko. Alibaw! Ano? Trixie! Aswang! Huwag mong ipahalatang takot ka. Ano ka ba? Tuluyan nang nailusot ng nilalang ang buo niyang katawan sa bubong. Bumungad sa amin ang isang nakakatakot na aswang. Itim na itim ang kulay ng katawan nito na parang naaagnas at nabubulok na. Wala itong buhok o balahibo at napakapayat ng mga braso at binti. Ang mga mata niya ay pulang-pula. Ang bibig ay punit na at halos umabot sa kanyang tenga. Lumalabas din ang itim na likido mula sa kanyang bibig. Nakatingin ito na parang gutom na gutom at sinakmal nito si Jolo kaya naman itinapat ko ang baril sa kanya at pinaulanan ng bala. Diyos ko! Akala ko mamamatay na ako. Baka may kasunod pa siya. Umalis na tayo dito sa loob. Tara! Bilisan na natin. Mabilis kaming tumakbo palabas ng bahay at nagtatakbo kami palayo sa lugar na yon. Pero isang nilalang na naman ang napakabilis na dumating at bago pa kami nakakilos, bigla itong umatake. Ako naman ang kanyang sinakmal. Bitawan mo ko! Trixie! Ang baril! Dito! Ihagis mo! Ito na! Ito na! Agad namang nasalo ni Jolo ang baril. Ako naman ay tinitiis ang napakasangsang na amoy ng nilalang na nasa ibabaw ko. Pinipigilan ko ang kanyang dibdib na sakmalin at kagatin ang aking leeg. Tumulo sa akin ang itim na likido na napakabaho. Halos mapasuka ako. Nakita ko si Jolo na itinapat ang baril sa nilalang. Pero bago pa man ito mapaputok ang bala, sinakmal naman siya ng bagong dating na aswang. Jolo! Ano bang gagawin ko? Gagawa ko ng paraan. Pilit kong pinagtatadyakan ng aswang ng buong puwersa at nagkapa ako sa lupa ng kahit ano na pwedeng ihampas sa kanya. Nakapa ko ang isang bato. Itinaas iyon, saka pa ulit-ulit na pinukpok sa kanyang ulo. Walang hiya kang aswang ka! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Tuluyan akong nakawala. Nakita ko si Jolo na pilit sinasakmal ng isa pang aswang. Tumayo ako at tumakbo sa kakinuha ang baril. Paulit-ulit kong pinaputokan ng baril ang nilalang. Patay ng aswang, Jolo. Umalis na tayo. Teka, mukhang meron pa. Ano? Sinaaling is kayo na. Baka sinasaktan din sila ng aswang. Puntahan natin! Tara! Pumunta kami sa kinaroroonan ng bahay ni na Aling Iska. Nakita namin ang dalawang nilalang sa may pinto na nagpupumilit pumasok. Itinapat ko ang baril ko sa mga aswang at saka pa ulit-ulit silang pinaputukan ng baril. Yarina! Wala nang bala! Yun si Aling Iska! Pinagbuksan tayo! Narinig ko ang pagputok ninyo ng baril. Hindi pa ubos ang mga yan. Marami pa sila. Pumasok na kayo sa loob. Tara na, Jolo! Tara! Pagkapasok namin sa loob, naamoy ko kaagad ang bawang. Nagkalat sa sahig ang napakaraming mga hiniwang bawang. Butas na rin ang bahay ni na Aling Iska at may mga nagkalat na itim na likido. Ilang beses na rin pinasok ng mga amalanhig na yun ang bahay namin. Pero umaalis sila kapag naaamoy nila ang sahig. May nagtatangka na namang pumasok. Diyos ko, ang dami nila! Marami talaga sila, Iha. Hintayin ninyo lang magmadaling araw at aalis na rin sila.
Tanaw namin mula sa labas ang maraming amalanhig na nagpupumilit pumasok, pero kapag naaamoy nila ang amoy ng bawang sa sahig ay umaalis na rin. Hindi na muna kami lumabas ni Jolo. Doon na namin pinalipas ang gabi. Sumapit ang madaling araw at naging tahimik na rin ang lahat. Wala na ang mga aswang. Pare-parehas kaming hindi nakatulog ni na Aling Iska dahil sa ingay ng mga ito. Umaga na. Magkape na muna kayo at mainitan ang inyong sikmura. Sigurado po ba kayong wala ng aswang kapag ganitong oras? Ay wala na. Malapit nang sumikat ang araw kaya umalis na sila. Sensitibo sila sa init ng araw, iha. Anong klase po yung mga nilalang na amalanhid? Sila ang mga namatay na may lahing aswang na hindi nailipat sa kanilang kaanak ang pagkaaswang. Bumalik sila para maghiganti at alam mo ba, iha? Ano po? Bumabalik sila tuwing malapit na ang araw ng mga patay. Bakit po kailangan nilang maghiganti? Dahil punong-puno sila ng galit sa mundo dahil sa kasamaan ng mga tao. At kapag nakakita sila ng isang buhay na tao sa harap nila, hindi nila ito palalampasin at sasamantalahin nila ang pagkakataon para patayin sila. Malinaw na sa akin kung anong mayroon sa lugar na iyon. Ang kailangan ko lang malaman ay anumang ebidensya na sila ang pumatay kay tatay. Nag-obserba kami sa lahat ng taong bumili, naghahanap ng taong mukhang hindi katiwa-tiwala. Grabe ka naman makatitig dun sa binatang bumili. Type mo ba yun? Anong type ka dyan? Sira. Tinitingnan ko lang kung anong klase siyang tao. Yung amalanhig lang naman ang kakaiba rito ah. Bakit pati yung mga nakatara rito, naghahanap ka ng kainahinala? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Sa investigasyon ng isang kaso, hindi lang isang sospek ang tinitingnan, kundi ang iba pang mga posibilidad na sospek. Unang sospek natin ang mga amalanhid. Pero para makasiguro, kailangan nating mag-obserba rin sa iba. Ah, ganun pala yun. Sorry na. Hindi naman ako nag-aaral sa pagkapulis eh. Hindi yun sa ganun. Dapat marunong kang gumamit ng common sense mo. Uy, Trixie, minabili. Ang daldal mo. Ay, sorry po Manong. Ano po sa inyo? Tumambad sa akin ang isang lalaki na sobrang balot na balot. Hindi makita ang mukha nito dahil nakabalot ng damit. Nakasuot ito ng itim na jacket at may nakalagay na itim na shade sa kanyang mga mata. Manong, ano po sa inyo? Sardinas. Ilan po? 2. Eto na po. Habang kinukuha mula sa lalaki ang bayad, hindi ko maiwasan ang magtaka. Sobrang pamilyar ng kanyang boses. Parang si tatay. Nakalayo na siya nang mapagtanto ko yun at naisipan kong lumabas para sundan siya. Pero pinigilan naman ako ni Jolo sa braso. Oh, saan ka pupunta? Yung lalaki na yun, kaboses niya si tatay. Ano? Kaboses niya si tatay eh. Baka po yung tatay ko. Susundan ko siya. Ikaw muna bahala dito sa tindahan. Hoy! Trixie, sandali! Trixie, bumalik ka rito! Hindi ko na nasundan yung lalaki dahil mabilis din siyang nawala. Nagkaroon ako ng pag-asa na mahanap ko si tatay. Nagtanong-tanong ako sa mga tao kung nakikilala nila ang lalaki na yon at may isang nagturo na sa dulo raw ito ng sementeryo nakatira. Agad ko yung pinuntahan pero pagdating doon, hindi ko naman siya nakita. Patuloy ko po siyang hinanap hanggang sa nagpabalik-balik na ako sa buong village pero hindi ko pa rin siya makita. Trixie! Jolo, anong ginagawa mo rito? Bakit sumunod ka pa? Iniwan mo yung tindahan. Huwag mo yung alalahanin. Nakapagsara na ako. Paano ba naman kasi?
Bakit di ka pa umuwi? Kanina pa nga kita hinahanap eh. Nandito ka lang pala sa sementeryo. Hindi ko pa rin siya mahanap. Hindi mo naman sigurado kung si Mang Kepwing yun. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Hintayin mo na lang ulit siya bumili. Mukhang hindi ko na nga siya mahanap ngayon. Oo, gabi na rin. Tara na. Nagdala rin ng ulam sina Aling Iska, lalamig yun. Nagsimula na kaming humakbang para bumalik na sa tindahan. Pero napapitlag ako nang marinig ang malakas at malalim na ungol malapit sa kinaroroonan namin. Dalasan mong mabuti ang pandinig mo. May aswang sa paligid. Bilisan na natin. Cholo, huwag kang tumuloy. Bakit? Nasa harap natin. Ha? Kailang sumigaw. Tara na, bilisan na natin. Agad kaming tumakbo ng mabilis. Tinatalo na namin ang bawat madaanang nicho at kung minsan ay nakaapak na kami ng mga bungo at buto ng tao. Napadaan kami sa isang matarik na daan at hindi nakabalanse si Jolo kaya naman nadapa siya sa lupa. Kalalaking tao, napakalampa. Wabit ka sa akin. Tatayo kita. Eto na. Bilisan mo na. Nasa likod mo na. Ano? Sabing nasa likurin mo ni. Bilisan mo na. Yolo! Agad na sinakmal ng nilalang si Jolo. Ako naman ay nagkapakapa. Naghanap ng pwedeng ihampas o ibato sa nilalang. Nakita akong nakapatong sa isang nicho ang isang itak na marahil na iwan ng mga nagtatabas ng damo. Agad ko itong kinuha, lumapit at paulit-ulit na hinampas ang aswang. Yan, patay na. Tara na. Tara. Bilisan natin. Hindi ko pa rin binibitawan ang itak para sakaling may makasalubong kami. Ay mayroon akong panlaban at gaya nga ng inaasahan. 2 aswang ang bigla nilang tumalon mula sa nicho at parehas kaming dinag-ana ni Jolo. Hindi kami nakailag dahil napakabilis ng kilos nito. Diyos ko! Yung itak. Napatapon malapit sa'yo. Abutin mo. Bulisit na. Ang baho. Ito na! Aabutin ko na! Saan mo? Habang inaabot ni Jolo ang itak, ako naman ay umisip ng paraan kung paano makakawala sa nilalang. Naisipan kong duraan ang mga mata nito. Epektibo naman dahil mawawala ang focus nito sa akin. Ipinagpatuloy ko lang ang pagdura hanggang sa tuluyan na ako makawala. Nakita ko na hirap pa rin si Jolo na abutin ang itak, kaya ako na ang kumilos. Kalalaking tao mo, napakabagal mo eh. Yung bibig ng aswang pinipigilan ko! Eto na, nakuha ko na. Trixie, sa likod mo! Dahan-dahan ako lumungon at mabilis na kumilos. Walang tigil kong pinagtataga ang aswang hanggang sa tuluyan na itong manghina at bumagsak sa lupa. Isinunod ko naman ang aswang na dumagaan kay Jolo. Hindi ko rin ito tinantanan ng kakataga hanggang sa matumba ito. Pagkatapos noon ay tumakbo na kami. Jolo, makiramdam ka sa likod natin. Sa harap, sa gilid, kahit saan dahil bigla na dadating ang aswang. Oo, ganun na nga ang ginagawa ko eh. Huwag ka mag-alala. Teka, parang naligaw na tayo eh. Hindi ko na alam ang gaan palabas. Ako rin, hindi ko na alam. Hindi bali, basta tumakbo lang tayo ng tumakbo. Makukuha din natin to. Trixie, tingnan mo. Ano yun, Jolo? Tingnan mo. Alin? Yung mga tao sa bandang yun. Sa may dulo ng sementeryo kung saan kami tumatakbo, ay tila may sekretong lugar na natanaw kami mula sa di kalayuan. Ang mga tao ay nasa paligid ng isang apoy at may ginagawang karumal-tumal. May nakabukas na kabao na mukhang kakalibing lang at sa ibabaw nito ay nakita ko ang pinagpira-pirasong laman ng tao. Ang mga lamang loob ay inilalagay nila sa isang pinggan. Kinakain nila ito
na parang karni lang ng baboy. Grabe, sobrang nakakasuka. Lolo, tingnan mo Ang ano, ang mga itsura nila. Parang hindi sila tao. ala, oo nga. Itsurang tao sila sa unang tingin. Pero pag tinitigan mo sila, masyadong laglagang talukap ng kanilang mga mata. Wala silang balintataw at merong mga habang pangil at kuko. Ibig sabihin, bukod sa amalanhig, mayroon pang ibang klaseng aswang dito? Hindi lang yan. Posible na yung mga ibang taong nakatira dito, hindi sila tao. Diyos ko, nakakatakot naman ang lugar na to. Cholo, Parehas na nanindig ang balahibo namin ni Jolo nang makita na ang mga nilalang ay sabay-sabay na nagsitinginan sa amin. Matalim ang kanilang mga tingin at isa sa kanila ang itinuturo kami. Agad kaming tumakbo ni Jolo at sa awa ng Diyos, nahanap namin ang daan pa uwi at nakauwi kami ng ligtas na walang humahabol sa amin. Jolo, isara mo ng mabuti ang pinto, please. Eto na. Oh, Diyos ko. Grabe. Nakakatakot pala tong lugar na pinagronda ni tatay. Trixie, huwag mo sanang masamain itong sasabihin ko sa'yo, pero imposibleng mahanap natin ng buhay si Mang Kepweng dahil sa kalagayan ng lugar na to. Siguro nga. Baka hindi siya yung nakita ko kanina eh. Baka kaboses niya lang. Mukhang delikado ng buhay natin dito, kaya umalis na tayo. Wait, tumatawag si inay. Buti na lang may signal. Importante yan. Baka may update ng mga pulis. Kaya nga eh. Hello, ma. Anak, kumusta na? Wala pa po ako nahahanap na sagot tungkol kay tatay. Anak, araw-araw na lang ako nakakapanaginip ng masama sa'yo. Okay lang naman po ako dito, Nay. Mabait po yung nagpapaupa ng tindahan kaya hindi naman po kami nahihirapan dito. Mabuti naman, kaso hindi na maganda ang kutob ko, anak. Ilang beses nagpapaikot-ikot dito sa bahay ang itim na pusa. Dati ay hindi ako naniniwala sa pamahiin. Pero may nararamdaman din akong hindi maganda. Anak, umuwi ka na. Tatanggapin ko na lang kung talagang wala ng tatay mo at hindi na mahahanak. Ganun talaga kasi pulis ang trabaho niya. At mangyayari talaga na mamatay dahil sa kanilang serbisyo. Hindi ko nagkakayanin kung pati ikaw ay mawawala sa akin. Sige po, inay. Uuwi na po kami dyan ni Jolo bukas. Mukhang mahihirapan din po ako malaman ang katotohanan dito eh. Salamat, anak ko. Salamat. Magpahinga na po kayo na at gabing-gabi na. Magpapahinga na rin po kami para maaga po kami bukas. Sige, anak. Hihintayin kita bukas, ha? Sabik na ako umuwi ka. Opo, Nay. Jolo, Ano yung Trixie? uwi na tayo bukas. Sigurado ka? Hindi mo na aalamin ang tungkol sa pagkawala ng tatay mo? Sa sitwasyon dito, mukhang isa lang ang sagot. Hindi siya mabubuhay sa lugar na to. Huwag na nating ipilit kasi naman mapahamak pa tayo. Yung nanay ko, nang mawala si tatay, para na rin namatay ang kalahati ng kanyang pagkatao. Kung pati ako mawawala, hindi ko ma-imagine kung gaano magiging kalungkot si inay. Tama ka. Tsaka ang mahalaga, sinubukan mo namang hanapin si Mang Kepweng. Kung nasaan man siya, sigurado ako nasa tamang lugar na siya, na wala nang nararanasang pagdurusa at lungkot. Kailangan ko lang sigurong tanggapin na sadyang wala nang tatay ko eh. Oo, Trixie. Magpakatatag ka. Malalampasan niyo rin ito. Nagpakatatag pa rin ako sa kabila ng mga natuklasan ko. Nag-ingat kami ng gabing iyon. Naglagay kami ng mga hiniwang bawang sa sahig at buong magdamag kaming nagbantay dahil ang mga amalanhig ay nagpipilit pa rin pumasok sa loob ng aming silid. Kinabukasan ay maaga kami gumayak at nagpaalam kina Aling Iska. Ilang araw pa lang kayo dito ay aalis na kayo. Oo nga ate, malapit na ang undas Malaki kikitain ninyo kapag nag-undas kasi maraming tao dito. Okay lang po.
Ano rin po kasi, may emergency po kasi sa bahay at kailangan kong umuwi. Ay nako, ganun ba? Sayang naman, pero pwede naman kami muna ni Mara ang tumao sa tindahan habang wala kayo. Tapos kapag naasikaso ninyo na yung kailangan yung asikasuhin, ay bumalik kayo rito. Hindi ko po masasabi. Baka hindi na po kami bumalik dito. Hindi ba yan dahil sa mga amalanhig? Baka naman aalis lang kayo kasi natatakot kayo. Naku, hindi po. Kaya naman po naming tiisin eh. At saka matapang naman po kami parehas nitong kasama ko. Ano rin po kasi, Aling Iska, malapit na rin magpasukan sa university pagkatapos ng undas, kaya mukhang hindi na kami makakabalik. Po, ganun na nga po. Hindi ko nga po pala nabanggit sa inyo na mga estudyante po kami sa college. Bali, nagpa-part-time lang po kami dito. Intindi ko na. Kung ganoon, sige. Sinasabi lang namin na sayang. Libo-libo sana ang kikitain ninyo. Maraming salamat na lang po sa kabutihan ninyo habang nandito po kami. Ay wala yon. Mag-iingat kayo ha. Trixie, tagasan ba kayo? Sa Ibayo pa kami. Malayo talaga dito. Ganun ba? Sige, mag-ingat kayo ha. Kayo rin. Mag-ingat kayo sa mga aswang dito. Huwag ninyo yung alalahanin. Kaya namin yon. Pagkatapos magpaalam ay umalis na kami ni Jolo at naglakad na papunta sa sakayan. Napadaan kami sa isang sukalan at may nakita akong mga kung anong bagay na nagkalat sa lupa. Na-curious ako kaya saglit akong napatigil na ipinagtaka naman ni Jolo. Oh, bakit napatigil ka sa paglalakad? Tingnan mo yun, no? Ang ano? Parang may something sa lugar na yun. Huwag mo nang intindihin. Baka mamaya ay kung ano pa yun. Hindi naman siguro. Gusto mo punta natin? Sige. Hindi talaga ako mapakali eh. Parang may kailangan akong makita. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo. Sige na nga. Patakbo akong lumapit sa parting yon at nanghina ako sa aking mga nakita. Nasa tabi ang mga damit ni tatay na duguan. Pati yung bag niya na palagi niyang dinadala sa trabaho na iniregalo ko pa sa kanya nung birthday niya. At nandoon din ang isang pares ng sapatos niya. Hindi ko na mapigilan ang emosyon ko ng mga sandaling iyon kaya napaluhod ako at kinuha ang mga gamit at niyakap. Trixie. Mga gamit to ni tatay. Ito yung paboritong bag niya. Kasi regalo ko to sa kanya. So, kumpirmado na nga. Dito namatay ang tatay mo. Wala na talagang pag-asa. Wala na si tatay. Hindi na talaga siya babalik. Hindi na siya uuwi. Pakatatag ka, Trixie. Jolo. Dali natin ang mga ito. Ito ang ebidensya. Hindi ba masasaktan ng nanay mo? Iniisip ko rin na baka umaasa pa siya na makikita pa si tatay. Ito ang ebidensya na kailangan namin tanggapin kaso hindi ko alam kung paano tatanggapin. Napakasakit. Trixie, I'm sorry. I'm sorry sa nangyari sa'yo. Dinala namin sa pag-uwi ang mga gamit ni tatay na mayroon pang mga mantsa ng dugo. Pagdating sa bahay, naaabutan ko si inay na naghahanda ng almusal. Mukhang maaliwalas ang kanyang gising at pinipilit niyang magmukhang masaya. Pero nang pagdating ko doon, hindi ko magawang umiti. Nako, mabuti naman at naandito na kayo. Medyo nagpatanghali talaga ako sa pagluluto ng almusal kasi alam ko nang tatanghaliin kayo. O Jolo, dito ka na kumain ha. Opo, tita. Dito na po ako kakain.
Salamat sa pagsama mo sa anak ko. Sa awa ng Diyos, nakauwi kayo ng ligtas at hindi nangyari ang mga nasa panaginip ko. Nay, Ano, anak? Sabihin mo, may problema ba? si tatay, Nay. Anong tatay mo? Kumpirmado na. Na ano, anak? Ito po ang mga gamit ni Mang Kepweng. Nakita po namin sa daan papunta sa sakayan. Ano? Mga gamit niya? Opo. Kumpirmado na, Nay. Wala na si tatay. Mga gamit niya nga ito, pero hindi. Hindi maaari. Nay. Kepweng! Ang asawa ko! Sino gumawa ito sa'yo, Kepweng? Sino? Sino? Unang iyakan ang bahay namin ng mga sandaling iyon. Agad naman naming sinabi sa mga pulis ang nangyari. Pinuntahan nila kung saan nakita ang mga gamit ni tatay at malapit din doon ay may nakita silang nakalibing na mga buto ng tao. Kumpirmado na kay tatay yon dahil may nakalagay na singsing niya noong kinasal sila ni inay. Ipinakremate namin ang mga butong yon at ipinatawag namin ang mga kamag-anak ni tatay para sa kanyang burol. Anak, marami pang taong darating. Mga kabatch ng tatay mo nung sa kolehiyo. Wala na tayong pagkain dito sa labas kaya ikaw na muna ang bahala dito sa kusina. Magluto ka ng sopas. Opo, ako na pong bahala, Nay. Marami po bang lulutuin? Kahit 2 kilo lang muna. Sige po. Inihanda ko na ang mga Ricardo para hiwain at medyo madilim na rin ang mga oras na yon dahil 6:00 na. Nakatayo ako sa may bintana ng kusina habang naghahanda ng mga sangkap at habang abala. Parang natatanaw ko sa sulok ng aking mga mata at sinubukan ko itong tingnan. Sa may di kalayuan ay nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng itim na nakatingin sa aking gawi. Trixie, tapos na ba? Trixie, oy! Trixie! Nay? Nandiyan na mga bisita. Bakit nakatulala ka dyan? Kasi, Nay, Ano anak, ayos ka lang ba? may babae pong nakatayo doon. Muli kong binalik ang paningin ko sa babaeng nakatayo mula sa di kalayuan pero hindi ko na siya muling nakita. Iginala ko pa ang aking paningin pero wala na talaga siya sa parting iyon. Wala naman anak ka. Nakita ko po siya kanina. May nakatayo talagang babae doon, Nay. Ay baka na-stress ka lang sa nangyari anak kaya kung ano-ano nang nakikita mo. Baka nga po. O sige na, bilisan mo na. Nakakaya sa mga bisita kung walang ipapakain. Pag-alis ni inay ay muli kong tiningnan ang labas pero wala na yung babae. Parang napakabilis lang niyang nawala. Hindi ko rin masabi kung sino yun dahil hindi ko rin nakita ng malinaw ang kanyang muka. Madilim kasi sa parting yun. Kinagabihan, hindi ako mapakali sa aking kwarto dahil sa mga yapak na naririnig ko sa labas. Ay, Diyos ko. Ano ba yun? Kanina pa yung pabalik-balik dito, ha? Hindi kaya natutrauma na ako sa mga nangyari sa San Antonio. Huwag naman sana. Anak, Nay? dito na ako matutulog sa kwarto mo. Okay lang ba? Opo. Hindi rin po kasi ako makatulog eh. Nararamdaman niyo rin po ba yun? Parang may naglalakad ng babalik-balik sa labas. Kaya nga ako pumunta dito anak dahil doon. Hindi magandang nararamdaman ko. Ako rin po, Nay. Dito na lang po kayo matulog. Namiss ko rin po kayo. Nagyakap kami ng aking ina bago matulog. Napanatag ang loob ko dahil katabi ko siya. Pero halos kakapikit ko pa lang nang marinig ko ang malakas na kalabog mula sa bubong. Agad akong napabalikwas, ganon din ang aking ina. Ano yun? Oh, Diyos ko. Huwag naman sana. Huwag naman sana ano anak? Yung mga aswang sa San Antonio, Nay. Yung mga aswang? Anong ibig mo sabihin anak?
Bago pa ako nakapagsalita, biglang nabutas ang bubong at lumusot ang ulo ng isang nilalang. Yun ay walang iba, kundi ang aswang na amalanhig. Diyos ko, ano ito anak? Ano to? Aswang na amalanhid, Nay. Umalis na tayo dito. Anak, hawak kamay tayo. Huwag kang bibitaw. Opo, Nay. Dahan-dahan kaming tumayo at nagpasya na umalis sa kwarto. Pero bago pa kami makalabas, tumalabog ng napakalakas ang pinto at pumasok ang isa pang amalanhig. Ang isa naman ay tumalon malapit sa amin. Nanilisik ang mga matang tumingin. Pagkatapos ay inilabas ang kanyang pangil habang tumutulo ang itim na likido sa kanyang bibig. Nay, huwag po kayong matakot. Kasama niyo ko. Kaya ko sila. Anong gagawin natin? Yung baril, Nay, nasa cabinet. Paano ko makukuha, anak? Kaya kong sarili ko, Nay. Sige na, kunin niyo na. Wala nang nagawa si inay kundi sumunod. Kasi kung hindi niya yon gagawin, ay parehas kaming mamamatay at may stuck sa aswang. Dahan-dahang lumihis si inay at hinarangan ko naman siya sa aswang. Ako naman ay umatras, lumipat sa tabi ng mesa at ginamit ang sofa bilang harap. Sige, lumapit kayo. Anak, okay ka lang? Okay lang ako, Nay. Sandali lang, anak. Ay, hindi ko mahanap. Pinagtutulungan akong sakmali ng dalawang nilalang. Habang ako naman ay patuloy na umiilag at nagbabago ng posisyon para makaiwas sa katawan ng aswang. Si inay naman ay abala sa cabinet. Hawak na nito ang baril. Tumakbo siya pabalik pero lumapit sa kanya ang isang aswang at sinakmal siya kaya natumba ito sa sahig. Nay, ihagis mo na sa akin ang baril. Ito na, anak. Agad kong sinalo ang baril. Inuna ko munang barilin ng aswang na nasa harap ko. Sunod ang nakadagaan kay inay. Natumba ang mga nilalang at nalusaw ito na parang abo. Agad akong tumakbo sa kinaroroonan ng aking ina at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang pangangatal ng kanyang katawan. Takot na takot siya. Wala na po, Nay. Ligtas na tayo. Ano yun, anak? Bakit may dumating na gano'n sa bahay natin? Ngayon lang ako nakakita ng gano'ng klaseng nilalang sa buong buhay ko. Mga aswang na amalanhid po yun, Nay. Yun ang mga aswang na nakita ko sa San Antonio at posibleng sila rin ang pumatay kay tatay. Sinundan ka nila, anak. Siguro nga po. Pero huwag kayong mag-alala, Nay. Kaya kitang protektahan kagaya ni tatay. Poprotektahan din kita, anak. Nagyakap kaming mag-ina at pagkatapos nilagyan ko ng bawang lahat ng parte ng aking kwarto para masigurong di na kami pupuntahan ng aswang. Kinabukasan, pumunta kami sa simbahan para ipagdasal ang mga nangyayari at para na rin humanap ng taong nakakaalam kung paano layuan ang aswang. Sigurado ka bang epektibo yan mga yan, anak? Mag-aanting-anting ni San Benito. Wala namang mawawala kung susubukan, Nay. Saan na lang talaga ay gumana, anak? Opo, huwag po kayong mag-alala. Gagana po yan. Gusto mo ba pumunta tayo sa palengke? Sige po, Inay. Para naman po makapamili na rin tayo ng lulutuin para sa pananghalian. Naglakad na kami papunta sa palengke. Pero pagdating doon, bigla akong napatigil pagkakita sa isang pamilyar na babae. Si Aling Iska kasama si Mara. Napatakbo ko para sundan sila na ipinagtaka naman ni inay. Anak! Bakit ka tumatakbo? Sina Aling Iska, Nay. Nakita ko sila. Sino Aling Iska? Yung nagpapaupa ng tindahan sa San Antonio. Anong kailangan mo sa kanila, anak? May alam sila sa mga amalanhid at kailangan ko silang makausap. Hinanap ko kung saan pumunta ang mag-ina at nakita ko sila sa isang karinderya at kumakain. Sinalubong nila ako at pagkakita sa kanila ay nag-order naman ako ng pagkain namin ni inay para lang may dahilan kami para tumabi sa kanila. Kasama mo pala ang nanay mo ngayon. Opo,
Galing kami sa simbahan. Kumusta ka na, Trixie? Akala ko ba marami kang ginagawa sa school? Sinamahan ko lang kasing nanay ko ngayon. Mabuti at nagkita tayong muli at nakapagkamustahan. Aling Iska, ang dahilan ko po kasi kung bakit ko po kayo sinundan, may importante po sana akong itatanong sa inyo. O, tungkol saan naman? Yung mga amalanhid po, nasundan nila ako. Nako, yan na nga bang sinasabi ko. Masusundan ka nila. Nakalimutan ko lang sabihin. Aling Iska, mawalang galang na po. Anong klaseng nilalang po ba yung mga amalanhig? Mga aswang na namatay na, tapos nabuhay para maghigante. Lumalabas sila tuwing sasapit ang undas. Nakakatakot ang mga katulad nila. Ano po yung nakalimutan yung sabihin sa akin, Aling Iska? Ganito kasi, Iha. Yung mga amalanhig, kapag may nagustuhan silang tao, hindi nila patatahimikin ang buhay ng taong yon at susundan nila ng susundan. Iintindihan ko na. Nung araw na namatay si tatay, nakita ko rin ang nilalang na yun. Ibig sabihin, yung amalanhig na yun talagang pumatay sa tatay mo? Ganun na nga, Nay. Ganun sila kagalit sa mga tao, Trixie. Wala silang sinisino, pero may isang tao na nagiging espesyal sa paningin nila. At sila ang pinaglalabasan nila ng kanilang galit. Bukod sa kakainin nila ito, araw-araw pa nilang sasaktan at pahihirapan. Hanggang mamatay na lang sa sakit ang kanilang biktima at sa kanila kakainin ang mga karne at lamang loob. Dagdag ko lang po sa sinabi ni Mama. May isa kaming kamag-anak na nagustuhan ng amalanhig. Alam mo ba ang ginawa? Ibiniti ng patiwarik at araw-araw kumukuha ng laman sa kanyang braso at kinakain. Tapos, unti-unting sinusunog ang bawat parte ng kanyang katawan. Galit sila sa mga taong mukhang pinagpala. Mga taong mukhang maraming nagmamahal. Siniswerte sa buhay at bihirang lapitan ng kamalasan. Nababasa nila ang mga ganoong tao. Ngayon, naiintindihan ko na. Sumpa. Ikaw ay nasa ilalim na ng kanilang sumpa na hanggat hindi ka nila nakukuha, hindi nila patatahimikin ang buhay mo at idadamay nila ang buo mong pamilya. Ano pong dapat kong gawin? May alam akong paraan. Yun ay kung sasama ka sa akin. Anong paraan po yun? Itim na ritual. Ginagawa ito bago mag-undas dahil yun din ang panahon na buhay ang mga itim na elemento. Hindi, Trixie. Huwag kang sasama sa mga ganyan, mapapahamak ka lang. Pero Nay, paano kung yun lang ang paraan para makalaya tayo sa aswang? Makinig ka sa akin. Sinabi ko hindi pwede kaya sumunod ka. Ang gumagawa ng ganyan ay masamang kulto at kadalasan sa kanila ay hindi na nakakauwi ng buhay. Tara na, Trixie. Nay naman, hindi sila kulto. At baka may alam lang sila sa ganun. Hindi pwede, anak. Tara na, umalis na tayo. Wala na akong nagawa ng isuot na ni Inay ang kanyang bag at lumakad na paalis sa karinderya. Ako naman ay agad na nagpaalam kina Aling Iska para magpaalam sa kanila. Kinagabihan, pinalibutan namin ng bawang ang buong kwarto. Lalagyan sana namin ang buong bahay pero kulang pala ang aming nabili. Patulog na sana ako nang biglang bumangon si Inay. Nay, saan po kayo pupunta? Mag-CR ako na, saglit lang naman. Nay, pwede bang dito na lang po kayo umihi sa loob? Magdala lang po kayo ng arenola. Nak, hindi pwede. Natatay ako. Ayoko naman tumae dito sa loob ng kwarto, baka mangamoy. Bilisan niyo lang po, Inay. Umalik po kayo kaagad. O, huwag ka mag-alala, anak. Hindi ba sabi mo, epektibo naman yung anting-anting ng San Benito? Nakakwinta sa akin, oh. Walang mangyayaring masama, anak. Sige po, Nay. Hindi ko lang maiwasang hindi mag-alala eh. Pagkaalis ni Inay sa kwarto ay hindi ako mapakali. Panay ang kabog ng dibdib ko at panay ang sulyap ko sa pinto. 5 minuto lang ang lumipas ay hindi pa rin siya bumabalik. Tumayo na ako para puntahan si Inay pero may narinig akong malakas na kalabog at sinundan ito ng pag-ungol. Maya-maya ay narinig ko ang sigaw ni Inay kaya agad akong napatakbo.
Pagdating sa labas ay nakita ko ang aswang na nasa ibabaw ng aking ina at sinasakal ito. Nay! Tulungan mo ako, anak! Saglit lang po, Nay! Agad akong kumilos. Ang baril ang una kong kinuha, pero ubos na pala ang bala. Kaya naman kahit nangangatal ang kamay ko, ay nagkalkal ako sa cabinet, pero wala akong makuha. Hanggang sa narinig ko na lang ang malakas na sigaw ng aking ina nang tinusok ng aswang ang kanyang braso. Nay! Saglit lang po! Oh, Diyos ko! Nasaan bang bala dito? Wala na talaga akong makuhang bala. Kaya naman dumampot ako ng bawang sa sahig na nasa kwarto at pagkatapos ay isinaboy iyon sa aswang. Natumba ang aswang at nagsisigaw dahil sa sakit na kanyang natamo. Ang laki ng sugat niyo, Nay. Dadalhin ko na kayo sa ospital. Sige, anak. Hindi ko na rin kaya. Sobrang sakit. Kumapit po kayo sa akin. Sige, anak. Sa pagkakataong iyon ay mukhang nakatunog na ang mga kapitbahay sa nangyayari. Kaya naman nagsipuntahan sila sa aming bahay. May isang tumawag na ambulansya para madala si inay sa ospital. Sa awa ng Diyos, hindi naman kami sinundan ng aswang habang nasa biyahe at naging maayos din ang lagay ng aking ina. Kinabukasan, kasama ko si Jolo na magbantay dahil pinuntahan niya kami at meron siyang masamang ibinalita. May natagpo ang patay malapit sa inyo. Wakwak ang katawan. Ano? Ibig sabihin na dadamay ng ibang tao? Paano nadadamay na yung ibang tao? Nasundan ka ba ng amalanhig? Oo. At sabi ni Aling Iska nung nakausap ko siya, nasa ilalim na daw ako ng sumpa at hindi ako titigilan ng amalanhig hanggat hindi niya ako nakukuha. Kaya eto, gabi-gabi niya kami pinupuntahan ni inay. Ano ba yan? Naloko na. Nakakakilabot naman ang mga nangyayari. Isa lang ang naiisip kong solusyon para matapos ang lahat ng ito. At ano yun? Yung itim na ritual na sinasabi ni Aling Iska. Trixie, sinabi ko hindi pwede. Nay, yun na lang ang tanging paraan para tigilan tayo ng mga aswang. Kaya hayaan mo na ako. Wala naman sigurong masama kung susubukan natin eh. Sasamahan kita, Trixie. Hindi kita pag-iisahin. Sige, Jolo. Agad kaming nagbiyahe ni Jolo papunta sa San Antonio. Medyo nahirapan kami dahil marami na ring umuuwi kasi isang araw na lang noon bago ang undas. Pagdating doon ay agad kami sinalubong ni Aling Iska at Mara. Sa hindi malamang dahilan ay hindi ko magawang maging komportable ng mga panahong yon dahil may kakaibang tuwa sa kanilang ekspresyon na hindi ko maipaliwanag. Eh mabuti naman at tumating na kayong dalawa. Pinayagan ka na ng nanay mo, Trixie. Wala na po akong choice, Aling Iska. Sinabi ko naman sa'yo na di ka titigilan ng aswang. Tama ang naging desisyon mo, Iha. Trixie, akin ang mga gamit ninyo. Dalhin ko na sa loob. Doon na muna kayo sa bahay tutuloy. Sige, salamat. Sa pagkakataong yun ay parang di na maganda ang pakiramdam ko. Para kasing may mabigat na energy na bumabalot sa mag-ina na hindi ko naman nararamdaman noon. Mas lalong nadagdagan ang paghihinala ko sa isang tagpo. May mga nakita kasi kaming dugong nakaimbak sa kanilang kusina na hindi ko sinasadyang mabuksan ang isang cabinet. Jolo, dugo ito, di ba? Bakit naman mag-iimbak sila ng dugo? Madaling masira yan. Baka ketchup lang. Baliw, hindi ito ketchup. Hindi ganito ang ketchup. Mukhang maganda lang ang pagkakapreserba niya, kaya hindi nasisira. Uy, itago mo yan. Sina Aling Iska. Pagkakita ko na parating na sila Aling Iska, ay agad kong ibinalik sa lalagyan ng bote at may pagtataka naman silang tumingin sa amin ni Jolo. Bakit nakasiksik kayo dyan? Anong meron? Wala po. Kumain na tayo. Sige po. Nagtinginan kami ni Jolo at sumunod din naman kina Aling Iska. Ganun na lang ang pagtataka ko sa mga pagkaing inihain nila sa amin. Masyadong malasado
at hindi maayos ang pagkakaluto. Saka hindi ko maipaliwanag kung bakit sobrang ganit ng karne. Hindi naman dati ganoon ang inihahain nila. Hindi na rin ako komportable sa energy ng mag-ina. Kaya naman kinagabihan ay mayroon ako naging desisyon na ikinagulat ni Jolo. Ano? Aalis na tayo rito? Hindi pa nagsisimulang ritual Hindi na magandang pakiramdam ko, Jolo. Pakiramdam ko, mapapahamak tayo ngayong gabi. Parang nililinlang lang tayo ng mag-ina. Parang maski sila, meron ting itinatago eh. Pero kapag umalis tayo at hindi nagawa yung ritual, mapapahama ka pa rin naman. Dahil hindi kayo titigilan ng amalanhig. Pati si tita madadamay na. Iisip na lang ako ng ibang paraan. Pero masama na talagang hinala ko. Yung dugo, yung pagkain na inihain nila, tsaka iba pa, na kung paano nila tayo tratuhin. Parang gusto nila tayong kontrolin. Okay. Sabi mo nga, may lahi kang ganyan. Nakakaramdam ka ng mga masasamang energy. So, kikinig na lang ako sa'yo. Oo, Jolo. Umalis na tayo dito bago pa tayo mapahamak. Hindi na tayo magpapaalam sa kanila, no? Siguradong pipigilan nila tayo kapag nagpaalam tayo. Kaya dito na lang tayo dadaan sa may bintana. Sige. Ito, ilagay mo sa bulsa mo. Dinurog na inihaw na bawang. Hindi tayo malalapitan ng amalanhig kapag naamoy nila. Mabuti. At napagandaan mo ito. Ayoko mag-alala sa akin ng nanay ko. Kaya handa ako sa mga ganitong bagay. Pumayag naman si Jolo sa sinabi kong yon. Inihagis muna namin ang mga gamit sa bintana at saka kami tumalon palabas. Naglingalinga kami sa paligid. Tinitiyak na walang nagmamasid o nag-aabang sa amin. Mabilis kaming tumakbo at nakarating sa daan palabas ng village na yon. Pero habang tumatakbo kami, meron kaming kakaibang napansin. Jolo, bakit ganitong nangyayari? Hindi ba 3 beses na tayong dumaan dito? At kapag lumampas dun sa puno ng rambutan, ibig sabihin malapit na sa kalsada? Hindi ko nga rin alam eh. Bakit parang naliligaw tayo ngayon? Subukan nga nating dumaan dun sa kabila. Baka sakaling makalabas tayo pag dun tayo dumaan. Hindi ba nanggaling na tayo dun? Oo nga eh. Pero saan na tayo dadaan ngayon? Paano tayo makakalabas? Trixie, parang pinaglalaroan tayo. Hindi kaya? Jolo, huwag naman sana. Trixie, naririnig mo ba yun? Parang may tumatahong babae sa likod natin. Diyos ko! Jolo, umalis na tayo rito. Lumakad na tayo. Oo, Trixie. Bilisan na natin! Nang akmang tatakbo na kami ni Jolo, biglang may napakabilis na puwersa malapit sa amin at biglang may tumakip sa akin at di ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako sa isang madilim na lugar katabi si Jolo. Jolo, nasan tayo? Hindi ko rin alam. Bakit tayo nandito? Ay, Diyos ko. Nakatali pa ng katawan ko. Oo nga. Paano tayo makakalabas dito? Jolo, tingnan mo. Ano yun? Hindi ba si Aling Iska yung nakatalikod na yun? Tama. Ako nga ito. Aling Iska, bakit niyo po kami dinala rito? Anong gagawin mo sa amin? Sa pagkakataong iyon, ay dahan-dahang humarang si Aling Iska sa akin at nagulat ako sa nakita ko. Ang nakita ko ay hindi si Aling Iska, kundi isang aswang. Katulad ng nakita namin sa sementeryo sa isang tagong lugar. Ganoon ang itsura niya. Malalim ang talukap ng mga mata, magulo ang buhok, walang balintataw at may mahabang pangil. Hindi! Hindi ikaw si Aling Iska! Ako ito, Trixie. Oras na para malaman mo ang totoo. Na anong totoo? Lahat ng nakatira dito ay mga aswang. At karamihan ng mga inililibing dito
ay mga aswang! Narinig ko ang isang pagkakaingay sa labas at nakita ko na nakasilip doon ang mga aswang na may itsura kagaya ng itsura ni Aling Iska. Anong kailangan niyo sa akin? Sa amin ni Jolo! Gawing katulad namin. Dahil doon lang mawawala ang sumpa. Ang sumpa ng mga amalanhig. At bakit naman kailangan niyo akong gawing katulad ninyo? Dahil nagpaparami kami ng lahi. At gusto ka namin dahil maganda ang dugo mo. Kilala ko ang lola mo. Mula siya sa isang magandang angkan. At siya kung magiging malakas ka kapag naging kagaya ka namin. Hindi mo ba alam? Ako yung nakaitim na babaeng nakita mo. Sinundan kita sa ibayo. Dahil gaya ng amalanhig, di ka rin namin pakakawalan. Hindi. Hindi maaari. Makinig kang mabuti. Anong gusto mo? Maging kagaya namin? O mamamatay kayo ng nanay mo? Hindi. Mamamatay muna ang nanay mo. Walang hiya ka? Bakit kailangang idamay mong nanay ko dito? Sino bang lagi mong kasama? Kanino ka umuwi? Pati nga yung lalaki na kasama mo, madadamay eh. Sabi ko nga sa'yo, walang sinisino ang mga amalanhig. At dahil nananatili ka rito ng ilang araw, pinag-interesan ka nila at inilagay sa'yo ang sumpa na hindi ka na makakawala sa kanila. Hindi! Hindi maaari! At yung mga amalanhig, hindi namin sila kaaway. Kasabwat namin sila. Ang totoo niyan, may kakayahan kaming mapasunod ang mga amalanhig. At yung nangyari nung isang gabi, hindi lang yan dahil sa bawang. Hindi nila kami kayang saktan. At palabas lang ang lahat ng yon para kuhanin ang loob ninyo. At wag na wag mo kaming tatangkaing patayin. Dahil hindi kami tinatabla ng bawang at asin. Kaya rin namin na hindi magbago ng anyo. Hindi ako magiging kagaya ninyo! Hindi magiging kagaya namin. O mamamatay ang nanay mo. Bakit mo ba ginagawa to? Dahil walang hiya ang mga tao. Walang hiya kayong lahat na nakatira sa mundong ito. Pinaghihirap lalo ang mahihirap. At inaabuso ang mga mahihina. Mas gugustuhin pa namin na maging aswang na pumapatay ng tao. Dating mga tao rin kami. Pero anong napala namin sa kapwa namin? Puro pagdurusa. At kapag dumami pa ang kagaya namin, sasakupin namin ang mundong ito. At papatayin namin ang lahat ng tao. Hindi ako nakapagsalita. Kitang-kita ko ang galit sa ekspresyon ni Aling Iska. Halatang may pinaguhugutan siya at namumuhay siya sa matinding galit. Mara! Mara, dalhin mo na! Ito na, Ma. Ang bigat. Ano yan? Bakit may karni ng tao? Sa ayaw man at sa gusto mo, dapat matuto kang kumain ng karne ng tao bago natin simulan ang ritual. Hindi. Hindi pwede. Wala ka ng kawala ngayon. Dahil kapag di mo ito ginawa, mamamatay ang nanay mo. Trixie! Huwag mong gagawin yan! Manahimik ka. Nakadepende ang buhay mo sa babaeng ito. Mabubuhay ka kapag pumayag siya. Pero mamamatay kayo ng nanay niya kapag hindi. Sige, Jolo. Hindi ko kakayanin kapag nawala kayo. Hindi pwede. Hindi! Ang ingay mo. Yeah! Ano? Mamamatay ang lalaki na yan sa harap mo kapag di mo pa kinain ito. Nangangatal ang aking kamay na hinawakan ng hiniwahiwang puso at baga ng tao. Itinapat ko ito sa aking bibig at sa malansang amoy pa lang ay napapasukan na ako. Bawat pisil ng aking daliri ay may kumakatas na dugo. Tumulo sa aking braso ang sariwang dugo pero pinilit ko pa rin itong isubok. Yan. Very good.
Ano? Ang arte-arte mo. Isubo mo yan. Isubo mo. Glensa! Isubo mo. Isubo mo, sabi! Napakalansa at hindi ko maipaliwanag ang lasa. Hindi kayang tanggapin ng sikmura ko ang sariwang lamang loob ng tao. Tiniis ko na lang ang lahat. At hinangad na mamatay na lang. Kaso naisip ko ang nanay ko. Ayokong isakripisyo ang buhay niya. Akala ko hanggang doon na lang ang lahat. Pero biglang umusok at nagsigawan ng lahat ng aswang sa labas. Ma, umuusok! Teka, saan nagkagaling yun? Ano yun? Parang sinusunog na kamangyan at insenso. Sino may gawa nun? Hindi ko rin alam. Ang usok na yun ay nakakapanghina ng mga aswang. Lahat sila ay nagsitumbahan. Ilang sandali pa, may pumasok na lalaki. Yung nakita ko noong nakaraan na balot ang katawan at made shade na itim. Kinalag niya ang lubid na nakatali sa amin. Kaya nakatayo kami ni Jolo pero bago pa man kami makahakbang, biglang may kumapit sa binti ko. Si Aling Iska. Ang mga amalanhig! Bumalik sila dahil sa pang-aapi ng mga tao nang nabubuhay sila. Ang gusto lang nila ay mabuhay ng payapa at normal gaya ng tao. Kami ng mga amalanhig, hindi kami nagalit sa wala lang. At yung galit na yan, walang patutunguhan. Yan din ang papatay sa inyo. Hindi mo naiintindihan. Hindi! Aling Iska! Aling Iska! Trixie, umalis na tayo rito. Hayaan mo na siya. Patay na siya. Sige, Jolo. Kahit ganoon ay nakaramdam pa rin naman ako ng awa kaya naman medyo malungkot akong tumakbo paalis sa lugar na yon. Kasama si Jolo at ang lalaking yon. Nakita namin sa labas na nangingisay ang mga aswang, pati ang mga amalanhig ay nalaso na rin ang usok. Pumunta kami sa tabi ng isang puno at doon muna tumigil pero natumba ang kasama naming lalaki. Manong! Manong! Anak, Teka! Tay! ako nga ito anak. Tinanggal ko ang mga nakabalot sa katawan ng lalaki at si tatay nga. Hindi ako makapaniwala. Tay! Buhay ka! Tay! Hindi na ako tao, anak. Aswang na rin ako kagaya nila. Kaya hindi na ako bumalik sa atin. Para na rin protektahan kayo ng nanay mo. Pero Tay, bakit mo ginawa ito? Bakit mo kami niligtas? 2 beses kitang niligtas, anak. Yung una ay nung ipinakita ko ang mga damit ko. At bungo ng ibang tao para hindi nyo na ako hanapin. At ito ang pangalawa. Pagsunog ng insenso at kamangyan. Palagi akong nakabantay sa iyo rito, anak. Nung unang dating mo pa lang, sinubukan kitang tawagin pero hindi ako pwedeng magpakita. Dahil hindi na ako kagaya ng dati. Tay, namiss ko po kayo ng sobra. Namiss ko po kayo, Itay. Namiss din kita, anak. Pagkatatag kayo ng nanay mo, nakita ko na naging matapang kang tao. Sabihin mo sa nanay mo, huwag nang malungkot dahil buhay pa rin ako. Sa puso niyo. Tay! Tay! At doon na nga nalagutan ng hininga si Itay. Niyakap ko ang patay niyang katawan at pinagtulungan namin siyang ilibing ni Jolo. Nakalabas na kami sa lugar na yon at sinabi ko sa nanay ko ang lahat. Nang hinahayang siya, pero sinabi ko sa kanya ang sinabi ni tatay. Simula noon ay hindi na kami ginambala ng aswang. Kami ng nanay ko. Naging maayos na ang buhay namin at ako naman, nagtapos na ako sa pagkapulis. Sa kwento kong ito ay masasabi ko na
May iba't ibang uri ng patay. Ang una ay mga patay na nananahimik sa hukay. Ang pangalawa ay mga buhay na umiiral pero pinapatay ng kalungkutan. At ang pangatlo, ang pinakamatindi, ang mga pusong pinatay ng galit dahil mas halimaw sila kung maghiganti. Dugo at kaluluwa ang kanilang sisingilin. Pero maling tao ang kanilang siningil. Ang taong walang kinalaman sa kanilang paghihirap at sa kanilang pagdurusa. Nagkaroon kasi sila ng ideya na lahat ng tao ay pare-pareho at ang tanging magagawa natin, maging mabuti tayo sa ating kapwa para hindi na magkaroon ng mga kagaya nila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Trixie.